Ay, ang sarap ng buhay na ito. Ano pa ba ang Song family na prinsesa? Kung sino ang gustong maging, siya na lang ang maging. Anak, kain na. O, eto na. Phoenix stewed with lingji. Millennium turtle soup. Master, hindi ba ito manok na sinabawan ng kabuti at sop ng pagong? Oy. Kumain ka na, pagkatapos siguradong papasok ka sa Fairyland. CJ, Kahit anong ibigay ko sa iyo, babalik sa akin ng 100 beses. Itong mga nakaraang taon. Tinatawag ako ng mundo bilang God of Luck, pero hindi nila alam na sa tulong mo lang ako lumakas. Master, ang lakas ng tama ng sop na ito, parang... Aakyat na ako sa langit. Ha ha ha. Uunga, tama ka diyan. Narito na ang 100 beses na bali. Akyat na ako sa langit. Master, patayin mo na yung heat lights mo. Ang lakas ng liwanag. Anak, bumaba ka na ng bundok bago ako umakyat, may regalo ako sa iyo. Bumaba ng bundok. 5 taon na. Nasaan ka na? Boss Fu. Ang Fu Group ay nasnipe, malapit ng mabangkarote, ang Song family. Nagdala pa ng daan-daang tao para manggulo. Song family na naman. Sabi ni Song Wuhan, ang Fu Group, wala nang swerte kung hindi ka pasasang-ayon na pakasal sa kanila. Gagawin nilang bangkarote ang Fu Group sa loob ng 3 araw. Walang makakapilit sa akin. At saka, 2 beses niya akong iniligtas. Hindi ako mapapasa sa iba. Boss Fu, naalala mo pa siya, kung hindi dahil sa paghahanap sa kanya. May 1 bilyon pa sana tayo sa account ngayon. Pero sino ba talaga siya? Ngayon ay papasok na ang unang babaeng panauhin, Song Yuluo. Ihanda ang sasakyan. Ngayon ay aming inaanyayahan ang unang babaeng panauhin, Song Yuluo. Ito ang tadhana. Sige na. Kumusta? Ako si Song Yulo. Sabi ng aking guro, maibibigay ko sa inyo ang swerte. Basta't mabuti ang trato ninyo sa akin, tiyak na yayaman kayo. Tigilan mo, taking kahyan. Hindi ka naman sino, isa kang hamak na walang pinag-aralan. Ako sasabihin mong pagtratuhin kang mabuti, ay magpapayaman sa amin? Akala mo, takpia. Ang iyong guro ay ang Diyos ng swerte, na sinasamba ng mga mayayaman. Ikaf? Umalis ka na, pulubi. Dito, walang may gusto sa iyo. Ang babae ko. Kayo, may karapatan kayong magsalita. Siya. Nagkamali ako, Miss Song. Nalazon nazi futingsyu. Hanapin ninyo siya agad. Bitawan. Tara, ikasa na tayo. Ang ganda-ganda mo, ikakasal ka na. Bakit baligtad ang hawak sa kutsilyo ni Guan Yu? Naku, mali ang posisyon ng Diyos ng kayamanan. Namatay na rin ang puno ng swerte. Imposibleng yumaman ang pamilyang ito. Hoy, sabihin ko sa inyo, ang dami ninyong. Bagay na sumisira sa swerte kung mapapatuloy kayo ng ganito. Malapit nang mawasak ang pamilya ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, nandito ako. Ano ba ang sinasabi mo, kuya? Tingnan mo itong malas, kakapasok mo pa lang, sinumpa mo na kami. Hiwalayan mo na siya agad. Tama, kuya. Siruran lang ang makakapagdala ng swerte sa amin. Huwag na ninyong banggitin si Sombruran sa hinaharap. Siya lang ang kinikilala kong asawa. Songruran. Ito ang anak ko. Itinaboy sa labas ng pamilya ni Songruran. Ito ay 50,000, gastahin mo. 50,000. Hindi ko kailangan ng ganito karami, ako'y. Nagretiro sa bundok ng maraming taon, wala na akong pakialam sa mga ito. Tanggapin mo. Congratulations! Ang inyong divine, level na swerte ay naaktivata na. Ang anumang ibigay kay Song Yulu ay babalik ng 100 beses.
Anong tunog yan? Sira na naman BA, Tong Sound System? May sariling salita. Bahala na, kuya. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo gustong pakasalan ang isang malas? Tama, malas talaga siya. Nung 7 taong gulang siya, nagkasakit ng malala ang mga magulang. Nung 17 taong gulang, muntik nang mabankrupt ang Song family. Kung hindi dahil sa akin na nagligtas sa Song family, siguradong winasak na niya ang Song family. 7 taong gulang. Yun ba yung pagkakatapos ka ampunin? Saka nagsimulang magkaproblema ang Song family. Huwag kang magsinungaling. Nung pinalis ka SA Song Corporation, sumikat ang Song Corporation, ibig sabihin, ikaf ang malas. Eh hindi ba't ako ang tumulong sa Song family? 5 taon na ang nakalipas, sinabi mong tutulungan mo ako para mahanap si Song Yulo. Pero niloloko mo lang pala ako. E ano naman kung tutu? Fu Tingxiu. Kung ayaw mong mawalan ng tirahan, pakasalan mo na lang si Song. Alagaan mo ako, kung hindi. Sa loob ng 3 araw, magpapalimos na lang kayo. Ay, kuya. Ayokong maging pulubi. Sundin mo na lang siya. Tumayo ka. Kailan naging dependent ang Fu family? Sa isang outsider. Kung hindi ako, sino? Yung malas na tu? May ambag biaziyang kahit piso? Boss Fu, magandang balita. Bumalik ang 50 milyon na pondo sa grupo. Ano? Paano nangyari yon? Nablock ko lahat ng investment proposals ng Fu Corporation. Anong nangyari? Isang factory na malapit na magsara ngayon. Biglang may order mula sa abroad na 50 milyon. 50 milyon. Yan ay eksaktong 100 beses ng 500,000. Baka totoo ngang bumabalik ng 100 beses ang perang binigay sa kanya. May kinalaman ka ba dito? Wala naman akong ginawa, inayos ko lang. Huwag kang magmalaki. 50 milyon lang yan. Sa malas na to, tingnan natin kung gaano katatagal ang Fu Corporation. Ay, kuya, bakit hindi na lang? Zumunod ka kay Ate Oram? Yung may batch natin sa bahay. Nahihiya na akong gamitin. Nga, kuya. Halos 2 linggo na akong walang bagong bag. Hinahamak na ako ng mga kapatid kong babae. Hindi kayo importante. Siya ang importante. Pumunta tayo sa butik. Tulungan kita pumili ng damit. Bagay na bagay sa'yo itong Class A imitation. Itong si Fu Tingxiu. Nakakairita talaga magsalita. Kaya pala laging sinisipat ng malas sa mga lalaking walang kwenta na pupunta. Sige na nga. Magkano? Hoy, Song, wag mong isipin na pagkatapos mong magbayad. Idaing Montag SA Kuya Ko. Ako ang magbabayad nito. 500 piso na receive sa Alipay. Tandaan mong sabihin sa kuya ko, orig na mamahalin ang binili ko. Narito ang 50,000 pisong premyo. 50,000. 500 lang ang ginastos ko, 50,000 ang napanalunan ko. Saktong 100 beses ulit. Tutu kaya ang 100-fold return? Swerte. Una na ako. Hoy, Song. Ete, pasensya na kanina. Bigyan Montag naman ako. Nang isa pang pagkakataon, ayusin kita ng husto. Ikaw na bahala pumili, sagot ko. Sige na nga. Dahil sinipag siyang magregalo ng bag, di ako papahuli. Bigyan ko rin siya. Kailangan kong subukan ulit kung totoo ang 100-fold return. Kung totoo, si At pala ay isang money tree. Kuya, bilis. 100-fold return ulit ang nakuha ko. Maam, ilang beses ka na ba pumunta nitong linggo? Kung di kayang bilhin, huwag nang tumingin. Sinong nagsabing di ko kayang bilhin? Alam Montag BA kung sino ako? Mga dukha lang kayo, ang ingay. Pag ganyan ang trato mo sa customer, sisirain mo ang swerte mo. 10 taon kang mawawala ng trabaho, mamamalimos ka na lang. Anong sabi Montag? Akala mo ba ikaw ang Diyos ng kapalaran? Nakakahula pa ng swerte. Kayong mga social climber, mangkukulam pa ang dating. Lumabas kayo. Pigilan mo yan. Sino ang nagdulo sa inawa niya? Wow, ang pogi. Humihingi ka ng tawad sa asawa ko ngayon din kung hindi. Kung hindi ano, yang gwapong yan, nagpapanggap pang boss. Akala mo dahil gwapo ka, makakapanakot ka na? Ngayon pa lang, palisin ko na kayo. Tingnan natin kung mawawalan ako ng trabaho ngayon. Gusto mong mawalan ng trabaho? Tutulungan kita. Bibilhin ko ang store na ito. Ano, bibilhin nyo ang aming tindahan? AME, ang galing mo makunwari. Ang tindahan namin ay high-end. Luxury store na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kayong mga peking mayaman. Nanghuhula pa kayo sa akin? Lumayas kayo, kuya. 10 milyon ito Para lang sa isang paghingi ng tawad, hindi worth it yan, di ba? Kung hindi, ibigay niyo na lang sa akin ang 10 milyon. Ako na ang magsusorry. Hindi pwede. AME, kayong 3 kupal, nagpapanggap pa dito. Ang amo namin sa Beijing ay kilalang kilala at may malaking impluensya. Kahit may 10 milyon ka, hindi mo ito mabibili. Huwag kayong bastos kay Boss Fu.
Boss Fu. Boss Fu, pwede bang 5 milyon na lang? Boss, baka nagkakamali ka. Isa lang Ziyang Pretty Boy. Sahan Montag ang Bung Angga Montag. Siya ang prinsip ng Beijing. Fu siya. Beijing. Fu siya. May sasabihin ka pa ba? Boss, Mrs. Pasensya na po. Ako ang may kasalanan. Huli na. Tinanggal ka na. Gaya mong mapangmata sa kapwa. Ipapaalam ko sa buong industriya na ipagbawal ka. Boss Fu, may credit card pa akong binabayaran. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba sapat ang mga pagkakataong binigay ko sa'yo? Ngayon, sa'yo na ang tindahan ito. Pumili ka ng gusto mo. Ha? Ako. Ang bilis kong naka-achieve ng bag freedom. Paano mo pinili ang damit para sa hipag mo? Paano ko siya dadalhin para makilala si nanay? Makilala ang biyenan. Kuya, tingnan mo ang suot kong binili. Okay ba? Ano ito? Ito ay, Fu Tingxiu. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin siya rito? Ang tuntunin ng pamilya Fu, mag-asawa ng mayaman, hindi mahirap, tanggapin ang swerte, hindi malas. Noong nasa pamilya Song siya, sunod-sunod ang sakit at problema nila, at muntik na silang mabangkarote. Ngayon mo pa siya dinala. Gusto mo bang masira ang pamilya Fu? Kuya, bakit hindi ka kasing talino ka o? Isang itinakwil na babae na malas, isang mayamang babae na swerte. Halata naman kung sino ang pipiliin. ang pagpili ay akin lang. Hindi mo siya dapat apasanganin. Paano kung sabihin ko na naghanda ko ng 300 milyon bilang dole? 300 milyon? Kuya, 300 milyon. Gamit ang talino natin, iyak na mababalik natin ang Fu family sa Ruro. Kang ikaw lang, puwit pa. Pero dahil sa mga mailing invest mo, hindi tayo dapat ganto. Tingxiu. Siruran ang babae na makakatulong para matupad mo ang pangarap mo. Itong malas na ito, siya ang magpapahamak sa pamilya mo. Wala akong pakialam sa iniisip nyo. Asawa ko siya. At saka si Sungruan, ang ninakaw niya sa akin, ay hindi lang 300 milyon. Fu kuya, hindi naman yun pagnanakaf. Alam din ni tita kung nasaan si Yulo. Ano ang sinasabi mo? Oo. Ako ang nagpahirap sa iyo na hanapin siya. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa nitong malas na to sa Song family? Habang buhay ako, hindi ko siya papapasukin sa Fu family. Ito ay 300 milyong dote. Hindi niya yan kayang bayaran sa buong buhay niya. Gagamitin ko ang pera para kunin ang lahat sa'yo. Walang-wala ka. Kaya hiwalayan mo si Tingxiu at umuwi ka sa bundok. Naiintindihan mo, malas? Boss Fu. Ang investment natin ay kumita ng 900 milyon. Ano? Paano nangyari yon? Halos 3 taon nang. Walang kita ang Fu family. 200 milyon. Kuya, gumastos ka lang ng 100 milyon sa kanya, tapos 100 times ang balik. Baka naman talagang swerte ang asawa mo? Simula nang dumating siya, ang daming pera ang pumasok. Baka talagang swerte siya? Salamat sa 900 milyon na to, mababago ko na ang lahat. Ayun. Ano ang kinalaman niya? Sa mundo ngayon, tanging ang Diyos ng kapalaran lang ang makakapagbigay. Nege 200 milyon. Kapalaran. Naalala ko, siguro dahil sa good luck bid. Nadala ka o. Wow. Ang perlas ng swerte ay nagdudulot ng walang katapusang kayamanan. Ang perlas ng swerte. Ayon sa alamat, ito ay gawa ng anak ng kapalaran mismo. Hawak mo lang, mananalo ka sa loto. Suotin mo ng isang araw, double ang yaman mo. Double ang kayamanan. Ito ay... Ah, ganun pala. Anong tingin-tingin? Isang sawing palad na tulad mo na laging may malas. Hindi mo kailanman madadala ng swerte ang iba. Sie ate ruran mai perlas en geswerte. Ikaf ano meron ka? Babeng malas. Perlas ng swerte. Hindi ito perlas ng swerte. Ito ay perlas ng paglipat ng kapalaran. Anong sinasabi mo? Hindi ba kayo napakamalas nitong mga nakaraang araw? Bagsak ang negosyo, laging nakakaakit ng mga lalaking walang kwenta, sunod-sunod na aksidente. Asawa mong nagkasakit. Paano mo nalaman? Dahil ginamit niya ang perlas ng paglipat ng kapalaran, sinipsip ang swerte ninyo. Para sa kanya, kaya natural lang na kayo ang nagiging malas. Nitong mga nakaraang taon, mga lalaking palamunin, babaero, at mga social climber, lahat ng klaseng lalaking walang kwenta, napunta sa akin. Lahat dahil sa apelas na, yung matandang yung. Lihim na naglalaro sa labas, nagkasakit, dahil din dito. Ah, nitong mga nakaraang taon, tuwing magmamaniho ako, may aksidente.
Lahat ng mga limited edition kong kotse, nasira sa banggaan. Baka naman, nasipsip ang swerte KO? Ibig sabihin, yung 5 taon ng pag-angat ng pamilya Song. Dahil din sa pagsipsip ng kapalaran ng pamilya Fu. Siyempre, Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? nakataon lang yun. Kung totoong sinipsip ka ang kapalaran ng pamilya Fu, bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Tunay kitang mahal. Tama ka. Yung 700 milyon na kontreta at 300 milyon na dowry ay tunay na pagpapakita ng sinseridad ni Ruran. Gusto ka hiwalayan mo siya agad. Ayoko. Sige, hiwalayan mo. Pagdating ng panahon, magsasara ang kumpanya mo. Ang panganay mong anak, papatayin ng mga naghahabol ng utang. Ang bunso, mababangga. Sa daan at mamamatay. Ang bunsong babae, papatayin ng lalaking walang kwenta. Kayong dalawa, dahil sa sakit, mapuputulan ng paa. Huwag niyo akong sisihin. Anong sinasabi mo? Paano niya nalaman ng ganito ka-detail? Alam ko lang na mamamatay sila ng napakasakit. Ma, wala si Ate Yulo, dati sa pamilya natin. Lagi tayong malas, at si Ate Yulo ay gumagastos. Parang may 100 times return pa. Medyo kahina-hinala, yang 100 times return. Parang narinig ko rin kanina. Ano ang sinabi mo? Diborsyo. Hindi ko papayagan. Huwag kang mag-alala, mabuti ka sa akin, tiyak na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Amin mo alam, madam. Hindi. Sasagipin kita. Hindi yun ang kinatatakutan ko. Hindi ko hahayaang muli kang umalis sa akin. Tita, payagan mo silang magdiborsyo. Kapag nakipag-isang dibdib na ako kay Ting Chiu, ipapangako ko. Ang pamilya Fu ay nasa tuktok ng tagumpay, kung hindi lang sinabi ni Ji Hao na ang pagpasok ni Fu Ting Chiu ay magdadala sa akin ng Napakalaking swerte, at saka, medyo gwapo rin naman siya. wala akong interes na makisali sa palabas ninyo. Ruran, baka gusto mong umuwi muna. Susubukan kong kausapin siya. Sigish, bukas sa charity auction. Hintayin ko ang magandang balita mula sa'yo, tita. Gino, nahuli ang iyong good luck charm. Walang problema. Ang pamilya Fu, hinding-hindi na muling babangon. Ano ba talaga ang nangyari sa 700 milyon? Hindi ko alam. Pero may mas importante akong bagay ngayon na kailangan kong kumpirmahin sa kanya. Sakto, may napaka-importanting bagay ako na kailangan kumpirmahin sa'yo. Ikaw na ang mauna. Ano ng problema? Ano nang balak mo? Hubarin mo lahat talaga. Baka gusto mong maligo muna. Ano ba nang iniisip mo? Gusto ko lang tignan kung mayroon kang anumang bagay sa katawan mo na nakakabawas ng swerte. How ba? Sasabihin ko sa'yo. Noong nang pumunta ako sa bahay niyo, napansin ko agad. Yung money tree ninyo ay tuyot na lahat, pati yung espada ni Guan Gong. Baligtad ang hawak at ang pinakamahalaga. Yung posisyon ng God of Wealth hindi nakatayo ng maayos. Kung ang God of Wealth sa isang bahay ay hindi maayos ang pagkakalagay, malabo talaga yumaman ang pamilyang to. Yan lang ba ang gusto mong kumpirmahin? Ano pa ba? Ikaw ang God of Wealth ko, hindi ka pwedeng mabangkarote. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang kumpirmahin kung hindi ka naalis sa akin. Siyempre hindi, pero babalaan kita, yung. 5 taon kong pagsasanay, hindi yun nasayang. Sige, alam ko na, magpahinga ka na, bukas sa auction. Gusto kong malaman ng lahat na asawa kita. Ruran A. Ang mga nasa unang mesa ay mga pinakamaimpluwensyang tao sa kabisera. Pagpili mo ng item mamaya, huwag mo silang gambalain. Siege. Di ko inakala, kahit lugmok na ang pamilya Fu, may pwesto pa rin sila sa head table. Malamang pinapahiwalay na ni Ontikin ang mag-asawa. At malapit nang makuha ng pamilya natin ang posisyon ng pamilya Fu. Mabuti naman. Ang pamilya Song, mayaman naman, kulang lang sa ranggo. May bali-balita, may bagong tinanggap na estudyante ang Diyos ng Kapalaran. Pupunta rin siya rito. Pagdating niya, subukan mong makipagkaibigan. Estudyante ng Diyos ng Kapalaran? Yan ang hinahangad ng lahat na makapangyarihan. Lolo, nakita mo na ba siya? Hais, noon, gumastos ako ng 10 bilyon. Pero pusa lang ang nakita ko. Pusa? Bakit hindi pa sila naghihiwalay? Banal na hayop ng kapalaran. Lolo, baka nakakamali ka. Pusa lang yan. Imposible. Ganito na ganito itsura ng banal na hayop ng kapalaran na nakita ko noon sa bundok. Nung hinawakan ko lang ang ulo niya, gumaling agad lahat ng sakit ko. Sayang lang, di ko nahawakan buong katawan niya.
Kung hindi, nangunguna na sana ang pamilya Song sa buong bansa. Kung totoong banal na hayop ng kapalaran ito. Baka siya yung estudyante ng Diyos ng Kapalaran? Ikaw, ang itinakwil ng pamilya Song, naglakas loob kang magpanggap dito. Bilog na estudyante ng Diyos ng Kapalaran at dinala mo kay Gonggong na pusa para magpanggap na banal na hayop ng kapalaran? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Song? Tumabi ka. Ano naman? Ayaw ng gusto. At bukod pa, anong pakialam mo sa ginagawa ko? Walang hiya ka. Nagdala ka pa ng pusa para mapanggap na banal na hayop ng kapalaran? Ito ay labis na paglapastangan sa Diyos ng kapalaran. Paano kung magalit siya? At idamay ang pamilya Song? Kahit 10 buhay Montag. Hindi sapat para bayaran yan. Kaya pala mga magulang ko, matagal nang may sakit. Mukhang ikaf. Ang dahilan, dahil sa paglapastangan mo sa Diyos ng Kapalaran. Sino ang maingay diyan? Baka ito ang tunay na estudyante ng Diyos ng Kapalaran? Ako ang kinatawan ng Diyos ng kapalaran at ang tagapangasiwa ng okasyong ito. Pakiusap, maupo na ang lahat at manatiling tahimik. Maligayang Pagdating SA Charity Auction. Sa auction na ito, maaming bagay na may kapalaran ang iaalok at ang makakakuha ng natatanging banal na bagay ng kapalaran ay tatanggap ng basbas mula sa Diyos ng kapalaran. Ayon sa alamat, ang sinumang makatanggap ng kapala ay mapoprotektahan ang 3 henerasyon ng kanilang pamilya. Walang sakit o sakuna. Sa loob lamang ng 3 taon, tiyak na makakapasok sa hanay ng mga pinakamayayamang pamilya. Ang halaga ay lampas sa 100 bilyon. Wow, ito talaga ang pinakamaluho na premyo sa buong mundo. Mayroon bang taong ganito kagaling sa larangan ng swerte at kapalaran? Ayon sa aking guro, kaunti lamang ang kanyang kaalaman dito. Ang bagay na ito na may kinalaman sa swerte, tiyak na mapapasa akin. Ngunit, bago magsimula ang charity action, may isa pang mahalagang bagay. Sa pagkakataong ito, espesyal kaming naglagay ng pagsusuri sa antas ng swerte dito sa mundong puno ng kawalang katiyakan. Ang swerte ay madalas na nagdedetermina ng tagumpay o pagkabigo ng isang tao. Ang mga may mataas na antas ng swerte ay magkakaroon ng pagkakataong makita Diyos ng kapalaran. At lahat ng antas ng swerte ay tatanggap ng katumbas na halaga ng pera. Mayroon bang gustong sumubo? Ako, Halika. Sige, halika. Karaniwang swerte. Nakatanggap ng 9 na piso. sino ang maswerteng tao? Subukan natin. Handa ka bang sumabay sa akin? Para makita? Song Yuluo. Bakit hindi ka pa sumampa? Gusto kong malaman ng lahat ng mga kilalang pamilya na tama ang desisyon kung alisin ka sa aming angkan at itakwil ka. Napakatama ng desisyon ko. Hindi ako interesado. Paano masusukat ang lakas ng swerte sa pamamagitan lamang ng isang bato? Bastos. Pinag-alinlangan mo pa ang bisa ng bato na sumusukat ng swerte. Sa tingin ko, natatakot ka lang na malaman ng lahat na isa kang malas. Natatakot ka na baka ayaw na sa iyo ng pamilya, Fu, at ng lahat ng lalaki sa mundo. Pakakasalan ko si Song Yulo. Kahit pa siya ay malas o maswerteng tao. Narinig mo ba? Fu thinks you. Sa tingin ko, natatakot ka rin na malaman ng lahat ng kilalang pamilya. Na ikakasal ka sa isang malas, masisira ang reputasyon mo, at walang gustong makipagtulungan sa iyo. Sabihin mo ang gusto mo. CJ, subukan natin. Wala akong pakialam sa sasabihin nila sa akin. Pero may pakialam ako sa sasabihin nila sa asawa ko. Tingnan natin kung matatawa ka pa. Sige, halika. Paano ito nangyari? 38,000. Ito ay first class na swerte. Maring, Dragon Atong Phoenix, Anak NG Zuwerte. Binabati kita, binibini, nakakuha ka ng 38,000 piso. Ito ay libu-libong bises na mas mataas kaysa sa karaniwang swerte ng tao. Hindi nakakagulat na ang pamilya Song ay napakasikat nitong mga nakaraang taon. Hindi nakakagulat na ang apo ko ay may napakagandang swerte. Nakita Montag PA, malas. Ang swerte ko ay isang bagay na hindi mo maabot sa buong buhay mo. Ang mga tulad mong sawi ay dapat iwasan ng lahat. Hayaan kang mabulok sa kalye. Kung ganoon, ang pera ng aming pamilya kahapon ay swerte na dala ni At Ruran. Uun ka. Ikaw na pabigat, maghiwalay na kayo ng kuya ko. Hindi ko pa nasusubukan, masyado kayong nagmamadali magkonklusyon. Binibini, baka hindi mo naunawaan. Ang bigat ng first class na swerte, ito ay isa sa 1,000,000. Maaari kang manalo ng lottery at makakuha ng congenital sign body. Kung ang swerte mo ay mas mataas kaysa sa akin, luluhod ako at tatawagin kitang Ed. At ipapahayag na ako ang tunay na malas. Tama. Kahit na mas mataas lang ng kaunti, ako ay magsusori sa iyo ng publiko. Sige, ito ang sinabi ninyo.
Ito, paano ito nangyari? 10, 100, 1,000, milyon, 1,000,000. Siya ay isang malas, paano siya magkakaroon ng 1,000,000 swerte? Malas. Ito ay rina ng swerte, kung noong unang panahon, sa kanyang swerte. Maaari niyang sakupin ang mundo at maging emperador, maghari ng matagal. Ano? Ha? Kung sa modernong panahon, hindi ba't maaari niyang protektahan ang isang pamilya? At gawin itong bilyonaryo, sobra-sobra pa. Talagang nakatagpo ng kayamanan ang kuya ko. Siya, laging may sorpresa para sa akin. Sige, ngayon ay maaari mo nang sabihin sa akin kung sino talaga ang malas. Alam ka una, ikaw ay isang vampira, saan ka man pumunta, ay sinisipsip mo ang swerte ng iba patungo sa iyo, at ginagawang malas ang iba. Makesense, kaya nang palayasin ka ng pamilya Song. Ay umunlad sila, Boss Fu, mag-ingat ka baka kanyang malasin. At ikamatay mo. Kuya, kailangan mong makipaghiwalay sa kanya agad. Huwag mong hayaan na malasin niya ang buong pamilya natin. Ang galing, talagang ang galing, may ganitong mapagkumbabang. Bunso. Ang kasal na ito, sa tingin ko ay mali ako. Kung hindi man, Hindi pwede. Futin Chu pagdating ng panahon. Kung sakaling malagay kayo sa peligro dahil sa kanya, huwag kayong lumuhod para humingi ng tulong sa akin. Katarantaduhan. Kailan pa ako si Futing Xiu humingi ng tulong sa iba? Ako si Futing Xiu ay nagpapahayag. Si Song Yulo ay. Ang aking asawa ayon sa batas, siya ang aking swerte. At swerte rin ng pamilya Fu. Hindi ko papayagan na may magduda pa sa kanya. 100,000,000? Wow. Kuya. Ikaw talaga ang reinkarnasyon ng Diyos ng swerte. 1,000,000 halaga ng kapalaran. Ay nakamit mo ang bilyon-bilyong yaman, 100,000,000, hindi kaya makakamit mo ang trilyon-trilyong yaman. Imposible, nag-asawa siya ng isang malas. Paano posible na may ganito kataas na halaga ng kapalaran? Tiyak na sira ang batong panghula. Ano ba ito? Daladala ko ang batong panghula sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Pero hindi ko pa ito nakita na ganito ang itsura. Tiyak na sira ang batong panghula. Sabi ko na, siya ay isang malas. Kahit ang banal na bagay tulad ng batong panghula, ay nasira niya. Ikaw na bagay na nagdadala ng malas noong una. Hindi dapat pinanganak ka ng iyong ina, Diyos ng kapalaran. Siya ang taong sinasamba ng mga nangungunang korporasyon. Nasira mo ang batong panghula, ngayon, paano na ang pamilya Song? Makakatayo pa. Kung sakaling hindi na protektahan ng Diyos ng kapalaran ang mga korporasyon ng Dacia, ano ang kasalanan mo? Mamatay ka bilang parusa. Ang batong panghula ay nagbago ng hinawakan ko ito. Walang kinalaman siya, kung may galit kayo, sa akin nyo idirekta. Kuya, ang pamilya Fu ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi natin kayang hapin ang galit ng napakaraming mayayamang pamilya. Ano naman? Siya, hindi dapat magkaroon ng problema. mula pagkabata, maliban sa aking guro. Siya ang unang taong ganito kagaling na nagtatanggol sa akin, baka. Dahil lang ba sa nangyari noon? Hindi ko inasahan na darating ang iyong parusa ngayon na kinamumuhian ka. Ng lahat ng mayayamang pamilya, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Anak ng kapalaran. Ano? Ang batong panghula ay nagbigay ng titulong. Anak ng kapalaran, isang titulong walang katulad sa kasaysayan. Ano? Hindi ko pa naririnig dati na ang Stone of Fate ay nagbigay ng titulo sa iyo. Baka nagkakamali ka, dahil kapag lumabas ang titulo, ibig sabihin, kinilala siya ng Diyos ng kapalaran. Congratulations, Boss Fu, direkta kang nakakuha na. Pagkakataon na makilala ang Diyos ng kapalaran. Swerte mo, naging asawa mo ang estudyante ko. Dahil maayos ang trato mo sa kanya. Tutulungan kitang malampasan ang life and death calamity na ito. Ano pinagkaiba nito sa pagpupugay sa Diyos ng kayamanan? Mukhang pwede na akong shopping ulit. Imposible. Ang Fu Corporation ay malapit ng mabangkarote sa mga nakaraang taon. Biglang bumagsak. Fu thinks you. Paano siya naging chosen one? May nagsasabi na mong ikinasal si Boss Fukay. MS Song, umabot ng hundreds of millions ang kita ng kumpanya. Baka si MS Song ang nagpapaswerte sa asawa? Ikaf na Yings. Nagpapaswerte pa sa asawa? Naalala ko, ang fate value ng kuya ko ay eksaktong 100 bises ng kay Ed. Siguradong 100x return. Parang nakaukit na sa bato. Sa mga taong ito, paulit-ulit ninyo akong tinawag na Jinx. Dapat humingi na kayo ng tawad sa akin. Tabat? Panaginip? Kahit gaano pia kayo kaswerte. Kung wala kayong kapangyarihan o koneksyon, wala kayo. Noong pinatalsik ka sa Song family, biglang sumikat ang Song clan. Patunay na walang kwenta ang fate mo. Tama siya. Si Ruran ay magaling sa negosyo. Maaming alam. Mamaya, tiyak na mapipili niya ang Divine Artifact of Fate. At makakamtan ang basbas ng Diyos ng kapalaran para sa tagumpay ng Song family. Ang susunod na action ay walang kinalaman sa fate value. Narinig mo ba? Kapag nakuha mo ang basbas ng Diyos ng kapalaran, garantisadong prosperidad sa 1,000 taon. At tulad ko na swerte, ang makakapili ng Divine Artifact of Fate.
Sige, hintayin natin ang mangyayari. Ako na immortal of the mortal world. Bakit hindi ko malutas? Ang life and death calamity na ito? Sino ba ang kinasangkutan ng fu na ito? Ang divine artifact of fate na yon. Isa lang. Ito ay... Candid Hawthorne. Pagkatapos ng bidding, ibabalita kung alin. Ang artifact of fate. Ang pamilya Fu ay tahimik ng matagal. Kung mapipili namin, siguradong habulin kami ng mga kilalang pamilya. At dadami ang order. Tiyak na makakabalik ang pamilya Fu sa Rurok. May gusto ka bang makuha? Gusto ko yun. Tanghulu? Nababaliw ka ba? Sa kasalukuyang estado ng Fu family. Isang bagay lang ang pwede mong piliin. Talagang probinsyana, mga basurang pagkain lang ang gusto. Kung pipili ka ng bagay na may swerte, bibigyan kita ng 10 bilyon. Boss Fu, huwag kang padala sa malas na to. Mali ang pinili niya. Siguradong basura lang yan. Ang tanghulong ito, tinaasan ko ng 1,000,000. 1,000,000, pwedeng makabili ng isang building na tanghulo. Kung gusto niya, kailangan meron. 2,000,000. Huwag na lang gumastos ng milyon para sa tanghulo. Pwede pa naman akong kumain sa labas. Wala na halos pera ang pamilya Fu ngayon. Boss Fu, huwag mo nang ipilit. At saka, ang pinili niya ay basura lang. Hindi, yan swerteng bagay. Boss Fu, huwag mong sayangin ang pagkakataon sa malas na to. Lae Lantern. Nagtaas si Boss Fu ng SKY Lantern. Habang hindi bumababa ang SKY Lantern, tuloy-tuloy ang pagtaas ni Boss Fu. Kuya, nawawala ka na ba sa sarili? Pa sa isang tanghulo lang. Nagtaas ka ng SKY Lantern. Kuya, masisira ang pamilya Fu dahil dito. Ziege. Tingnan natin kung hanggang saan ka pupunta. Tataasan ko ng 80 milyon. Sige, Ate Ruran, Ikaf Talaga. Ang tagapagligtas ng pamilya Fu, 80 milyon ang ginastos. Pa mapigilan ang kuya ko. Ikaw talaga ang kailangan. Ano ba yan? Paano kung hindi na siya tumaya? Hindi pwedeng makuha niya ng ganun kadali ang mga bagay dito. Sa pagkakaalam ko, kahit nakabawi ng ilang bilyon ang pamilya Fu, ginamit lahat yon para takpan ang mga pagkukulang. Fu Tingchu, wala ka ng masyadong pera. Sa kamay mo ngayon, di ba? Huwag na lang. Ibaba mo na ang SKY Lantern. Hayaan mo siyang magsayang ng 80 milyon. Sulit pa rin yon. Kuya, nawawala ka na ba sa sarili? Gumastos ka ng 100 milyon para sa tanghulo. Pwede makabili ng buong bundok. Engage tanghulo yan. Ang tanghulong ito na 100 milyon. Gusto ko talagang matikman kung ano ang lasa nito. Ziege, gusto ba talagang patunayan ni Boss Fu? Siya ay isang malas, tama? Kaya't gagawin ko ang gusto mo. Tingnan natin kung paano mababangkarote ang pamilya Fu dahil sa isang stick ng Candid Hawthorne. At kung paano sila luluhod para humingi ng tulong sa akin. Hindi ka o inakala. Ang dating pinakamayamang pamilya Fu sa kabisera, ngayon ay dahil sa isang stick ng Candid Hawthorne, ay nalulugi na. 100 milyon, may nagtataas pa ba? 100 milyon, unang tawag. Binabati kita, Boss Fu, matagumpay mong nakuha. Ang stick ng Candid Hawthorne na ito. Hindi ko inasahan na sa simula pa lang ay ganito nakagulo. Bihira ito. Binabati kita, Boss Fu. Naging isang malaking tanga ka. May iba ka pa bang gusto? Wala na. Diyos ko, 100 milyon. Sapat na yan para sa akin upang magpakasasa habang buhay. Para sa lahat ng natitirang bagay, mag-alok ako ng 10 bilyon para sa lahat. Sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Bakit? Ano ba ang pamilyasong para makuha ang lahat? Tama, hindi pa oras ng pamilyasong para magsalita dito. Uran, ano ang ginagawa mo, Montag? Hindi Montag alam na ang ginagawa mo ay magagalit ang ibang pamilya? Kung ang pamilyasong ay makakakuha ng basbas ng Diyos ng kapalaran, ako si Song Ruran, nangangako, na makikipagtulungan sa lahat ng pamilya dito sa loob ng 100 taon. Tayong lahat ay magiging masagana, hindi ko alam kung ang lahat ay sang-ayon, hindi ko alam kung ang lahat ay sang-ayon. Parang may punto, ang pamilyasong ang may hawak ng middle at lower industry chain, at may daan-daang bagay, hindi naman sigurado na mabibili mo lahat. Sumasang-ayon ako. Mas may business sense SI Rorand. Hindi tulad nitong tanga, puro kain lang ang alam. Walang nagbibid, bakit hindi pa ito tapos? 10 bilyon, unang tawag. 10 bilyon, ikatlong tawag. Kaya't binabati kita, Miss Song. Sa halagang 10 bilyon, nakuha mo ang lahat na natitirang bagay. Mabuti. Gumastos ng 10 bilyon para sa mga basurang ito. Mukhang maubos ang yaman ng pamilya Song dahil sa iyo.
Ano ba ang alam mo? Isang probinsyana ka lang. Kahit anong bagay dito ay mas mahalaga kaysa sa Candid Hawthorne mo. Futingsyu, malalaman Montag rin. Na ang pagpapakasal mo sa kanya ay isang napakalaking kamalian. Kung ganito lang ang paraan para makuha ang mga bagay na may kapalaran, mas mabuti pang huwag na lang ito. Tama, wag na lang. Boss Fu, Zandali. Ang stick ng Candid Hawthorne na nakuha mo kanina ay ang bagay na may kapalaran. Ano? Ano ang sinasabi mo, Montag? Ang basura ng Candid Hawthorne nito ay makapayaman sa pamilya ko? Bagay na makapagbabago ng kapalaran. Ate, ang galing talaga. Ikaw, nagkakamali ka ba? Gumastos tayo ng 10 bilyon. Bumili ng napakaraming bagay. Imposibleng iyon lang ang isa. Tiyak na nagtutulungan kayo. Tumanggi ako. Bayaran ang 10 bilyong yon. Sa palagay mo, magkakagusto ang Diyos ng kapalaran sa iyo sa 10 bilyong iyon? Kung hindi ka magbabayad, mag-ingat ka bukas. Magkakagulo ang pamilya Song. Nako, ang talino talaga ng kapatid ko sa negosyo. Gumastos ng 10 bilyon para matumbok ng mga pamilya, hats off. Ganito na ang nangyari, hindi pa rin nahimatay ang lolo mo sa galit. Ikaw, Anong ipinagmamalaki mo? Nasa akin pa rin ang pundasyon ng pamilya Song. Marami pa akong shares in Fu Corporation. Titingnan ka o. Gaano pa katatagal ang Fu Corporation? Lolo, alis na tayo. Boss Fu, lumipat na po tayo sa EIE Lounge. Tanggapin ang pagpapala ng Diyos ng kapalaran. Hoy, malos o kapala. Ano nang ibig mong sabihin? Vala. Pero, kahit gaano kalusog ang katawan mo, hindi mo kayang pigilan ang susunod na pagkalipol ng pamilya. Sinabi mo bang malilipol ang pamilya Fu? Matagal nang sinumpa ang pamilya ninyo. Sa kakayahan ko, isang tao lang ang kayang iligtas. Sino ang gusto mong iligtas ko? Visit. Futingsyu, Songyulo. Bakit ninyo ninakaw ang kapalaran at kasikatan ko? Gino. Bakit ka nandito? Nabigo ka na naman. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong. Makuha ka si Futingsyu. Ito na ang huling pagkakataon mo. Noon ay natulungan kita na maging heres ng pamilya Song. Gayun din, maaari kitang gawing walang-wala. Opo. Pero Gino, bakit Montag? Gustong pakasalan ko si Futingsyu. Dahil kay Song Yuluo. Ano? Nagkaroon ako ng isang taksil na estudyante. Ito ang pinakamalaking kahihiyan ko. Ngayon, kailangan kong suriin ng mabuti para kay Song. Sabihin Montag, sino ang gusto mong iligtas ko? Gusto kong iligtas ang nanay ko. Ano ang sinabi mo? Ang asawa mo? Maghihiwalay kami para maligtas ko silang dalawa. Ang galing mo pala. Sige, hindi na kailangang maghiwalay. Basta mabuti kang asawa, mawawala ang lahat ng problema. Malulutas ang lahat. Totoo. Siempre Totu. Siya ang pinili kong swerteng bituin. Magbibigay ng biyaya sa pamilya Fu. Ang estudyante ko ay swerteng bituin, kahit ako ay umasenso dahil sa swerte niya. Nanay, sabi ng Diyos ng swerte, siya ang swerteng bituin. Ganoon ba talaga ang sinabi ng Diyos ng swerte? Totoong totoo. Kaya dapat niyo siyang pahalagahan. Mukhang pareho ng guro ko ang panlasa ng Diyos ng swerte. Kuya, hindi mo ba iniisip na may superpower talaga siya? Kung ganun siya kagaling, bakit sa action, ang 1 milyon mo ay hindi binalik? Ano talaga ang sinabi ng Diyos ng swerte? Tingju, paano mo kami niloko para sa kanya? Niloko Montag kami. May recording ako, pakinggan niyo. Ang galing mo, kuya. Naisip mo pang i-record ang usapan. Huwag na pakinggan. Peak-ong recording. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Ji's Hao sa kanya. Pero, malapit ka ng palisin sa pamilya Fu. Ruran. Ano ang ibig mong sabihin na fake ang recording? Hindi lang recording, petty auction at swerte test. At ang Diyos ng swerte, lahat ay fake. Ate Ruran. Maraming mahahalagang tao ngayon. Hindi ito peke, naglabas na ng pahayag ang tunay na Diyos ng swerte. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Mga kababayan, pumanaw na ang aking guro 10 taon na ang nakalipas. Bilang bagong Diyos ng swerte. Wala akong kaalam-alam sa nangyari sa aksyon kahapon. Huwag kayong maniwala at magkalat ng mga tsismis.
Tingnan natin kung paano ka pa magdadahilan. Ang babaeng tulad mo na mapagsamantala at masama ang ugali, hindi karapat dapat maging manugang ng pamilya Fu. Lumabas ka na agad. Sabi ko na nga ba, isa siyang malas, paano siya magkakaroon ng ganito kataas na suwerte at mapipili pa ang sagradong bagay na may suwerte? Pikeng lahat pala. Itinayo mo ang planong ito, niloko mo ako ng 10 bilyon at gusto mo pang patatagin. Ang posisyon mo bilang misis ng pamilya Fu, napakasama mo talaga. Ibalik mo agad ang 10 bilyon ko. Tapos ka na ba sa kagaguhan mo? Naniniwala ako na lahat ng nangyari ngayon ay totoo. Mas naniniwala ako kay Lulu. Tinksyu. Sa loob ng maraming taon, kahit medyo hindi ako makatuwiran. Pero tunay kitang minamahal. Hindi ka dapat maloko niya. Ako ang nandaya. Noon sa pamilya Song, ikaw ang nagnakaw at gumawa ng peking talaan. At isinisi mo lahat sa akin. Okay lang yon, pero ngayon gusto mo ako mapahiya sa buong internet. Mawala ng lahat bago ka masiyahan. Mga kasalanan mo yon. Ano kinalaman ko? Sige, sinabi ng guro ko, ang sinumang gagawa ng masama sa akin ay tiyak na magkakamalas. Nagpapanggap ka pa. Kung kaya mo, pabulain mo ako ng kidlat. Aray, Tumama nga ang kidlat. atururan. Kung hindi talaga kaya, pwede naman akong sumama sa pamilya mo. Aksidente lang yun kanina. Kung may isa mang kasinungalingan ako ngayon. Sana tamaan ako ng kidlat. Natupad nga. Mas mabuting magsabi ka na ng totoo, baka katamaan ng kidlat at madumi na ng bahay ng pamilya Fu. Totoo ang bawat salita ko. Atururan. Naniniwala ako SIO. Payagan mo akong sumama sa pamilya mo. Tiyak na alagaan kita ng maayos. Hindi ka karapat dapat. Akala mo ba ang swerte mo ang sagot sa krisis sa pananalapi ng pamilya Fu? Kailangan pa rin ng 10 bilyon. Kung kaya mo, subukan natin mag-invest. Tingnan natin sino ang unang makakaipon. Ng 10 bilyon. Sasabak ako sa'yo. Kapag natalo ka, huwag ka nang lalapit sa pamilya Fu. Siege, usapan na yan. Ma, hindi ka ba naniniwala sa mga bagay na mistikal? Kanina, halos mamatay na si Atururan dahil sa kidlat. Kung sakaling masama ang trato natin kay Manang, babalik ito ng 100 bises. Kawawa naman tayo. Magiging maingat na ako. Kung hindi nagsisinungaling si Sombruran, matatamaan kaya siya ng kidlat. Ano ba yan, mabuti man o masama, babalik ng 100 beses. Parang mahika. Hindi ako naniniwala. Tumahimik ka. May kakaiba nga sa nangyari ngayon. Ilang buwan nang ina-advertise ang auction ng Diyos ng Kapalaran. Kung peke ito, dapat nagapan na. Magpahinga ka muna. Ako na bahala, SAPF. 100 beses na balik. Hindi ako naniniwala. Tara na. Critically, Okay lang. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. ikaw na maligo. Hindi pwede. Sabi ng master ko, kapag nasira ang disiplina sa kasarian, masisira ang swerte. Hindi pwedeng masira. Ano ba iniisip mo? Ako, iniisip ko. Iniisip ko kung bakit ang bait mo sa akin. Bait ba? Siyempre, pinagkakatiwalaan mo ako ng walang kondisyon. At tinanggihan mo pa si Songruran. 5 taon na ang alas, gawa ng isa. Batang lalaking nalulunod. Ikaw pala yung asong nalulunod noon. Pasensya na, ituloy mo. 5 taon na ang nakalipas, nilason ako at ikaw ang nagligtas sa akin. Noon ko pa naramdaman na ikaw ang para sa akin. Pero nang magising ako kinabukasan, wala ka na. Hinanap kita ng husto. Kaya pala, paano mo balak pasalamatan ang nagligtas sa iyo? Ganito lang, hindi naman ako manyakis. Ang ibig kong sabihin, sa buhay ko, Kuya, may problema. Kuya, urgent. Baka pwede. Medyo magpahinga muna kayo. ano yun? Na-aksidente SI second brother. Saan? Malas talaga. Pinapabangga ako ni Ginong Zhao para patayin sina Fu Tingxiu at Song Yuluo. Bakit itong kapatid ko ang nagmamaniho? Ano nangyari? Ma, kasalanan niya. Gusto ko lang mag-drive, tapos sumalubong siya. At nabangga kami. Nabasag ang kamay ko. Ano? Paano ka nagmamaneho? Paano kung mawalan ng gamit ang kamay ng anak ko? Hindi kita patatawarin kailanman. Parang kilala ko tong taong to. Di ba yung nambasto sa'yo sa dating show? Ay, nga. Ano na nangyari sa bibig mo? Naputol ba ang dila mo? Makapagsasalita ka pa ba? Hindi rin maganda ang lagay niya. Basag ang windshield niya. Nasugatan ang bibig at dila niya.
sa tingin ka hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Kama. Nagbadmouth lang siya kay Ed. Ngayon ganyan na ang dila niya. Baka. Baka totoong may karma kapag sinaktan si Ed. Yung baso Montag PA, kaninang umaga. Yun ba yung zumalpok kay ate? Parang ganggae. May ganito palang kabalintuna na bagay sa mundo? Ngayon alam mo na, huwag ka nang bastos kay ate. Dapat mabait ka, maganda ang salita at maingat sa daan. Sino ka para turuan ako? Mga kalokohang pamahiin. Hindi ako naniniwala. Papatayin kita. Siguradong ipagtatanggol tayo ni Jeez Hao. Ingat. Ikaw ang dapat mag-ingat. Ikaw yung nadulas. Wala akong kinalaman dyan. Grabe. Nakakabilib. Zia. Patay na kaya siya? Self-defense lang to. Karapat dapat siyang mamatay. Oh, Okay lang ba ang kamay mo? okay lang. Nag-ensayo ako ng martial arts dati sa bundok. Pero siya, May hininga PA. Nabigla lang siguro sa pagkawala ng dugo. Alanan, Nagplano lang siya ng masama. Muntik nang mawalan ng buhay. Paano kung nasaktan si Song Yuluo? Yuluo. Nay, kung may nasabi akong masakit, huwag mo sanang isipin. Hindi ko sinasadya. ano bang sinasabi mo? Paano ako magagalit? At saka, wala ka namang masasamang sinabi. Sa akin, di ba? Pangako, hindi ako magsasalita ng masama. At, pesensya na, kahapon hindi ko. Sinasadyang sasaktan ka. Pwede bang dalhin ang babae? Hindi lang swerte. Kung masama ka sa kanya, talagang magdadala ito ng malas. Okay lang. Pero sa hinaharap yung braso mo, hindi mo na ako maaabala. Hindi mo ba napapansin na may kakaiba sa nangyari ngayon? May kakaiba nga. Pero ang mabuti ay may mabuting balik, ang masama ay may masamang kapalit. Parang pinangsahan lang sila sa sarili nilang kasalanan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kakakuha lang natin ng proteksyon ng Diyos ng kapalaran, maraming pamilya. Ang gustong makipagtulungan sa Fu family pero may biglang sumulpot. Na nagsabing kay ito at ang kapatid ko ay nagmamaneho ng kotse ko. Nang maaksidente. Sinasabi mo bang may taong sinasadya tayong targeting? Possible. Anong balak mo? Dati pa dapat tinignan ang masamang espiritu sa katawan mo, hindi pa natutuloy. Hubarin mo na. O kaya sabay tayong maghubad? Jingxiu, bukas SA investment meeting. Sasama ako sa iyo. Tuloy lang kayo. Hindi ko akalain na ang anak ko ay ganito kalakas. At ang babae pa ang unang nagpakita ng interes. Nakakahiya. Nagkakamali ka, kami lang ay. Ma, may kailangan ka ba? Ang investment auction bukas ay magdedesisyon sa kinabukasan ng Fu family. Gusto kong sumama sa iyo. CJ. Oras na para ipakita natin ang tunay na lakas ng Fu family. Zazama rin kami. Ed, itong card ay may 1 milyon. Pwedeng mong gamitin sa anumang investment. Ay naku. Ete, itong card ay may 5 milyon. Pwede mong gastusin sa anuman, kahit sabihin nilang 100-fold return. Gusto ko makita. Kung totoo ang sinasabi ng bunso. 6 na milyon, libreng gastusin. Kukunin ko na ito. Ay naku. Salamat. Hindi ba ninyo pinapahirapan si Yulo? Hindi naman ganun kadali ang investment. Investment. Hindi ba't paglalagay lang ng pera? Ha? Hindi Montag BA alam kung ano ang investors meeting? Hindi ba kayong dalawa ay nagtutulungan para lokohin ako? Tama naman si Ete, pero pagkatapos mag-invest, ang Chamber of Commerce ang mag-announce ng appreciation ng project. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Wala akong naiintindihan. Sa madaling salita, parang scratch card lang. Kapag bumili ka ng scratch card, may magsasabi sa'yo kung magkano ang napalunan mo. Magkano ang premyo? Bahala na, maliit lang naman ang puhunan. Ako na ang bahala. Zandali. Nanay, maniwala ka naman kay Ate Yuluo. Ang daming araw. Medyo nagdadalawang isip na ako. 1 buwan na rin ang nakalipas, hindi ka bumili ng bahay. Eto, 50 milyon. Tulungan mo ako sa investment, 50 milyon. Nanay, dati kapag investment na higit sa 5 milyon, hindi mo ako pinapayagan. Ngayon, 50 milyon agad? Ang labo Montag. Ang unfair mo. Tumigil ka. Kunin Montag na. Salamat, nanay.
Kung totoo ang 100-fold return, maliligtas ang pamilya Fu. Si Ruran noon, muntik ng tamaan ng kidlat. Mas mabuting maniwala sa kanya. Ang daming international celebrities ngayon, nagtitipon dito. Dati, nawalan ang pamilya Song ng 10 bilyon. Kung gayon, hindi mo pa mabawi, huwag ka nang maging heres ng pamilya Song. Igilan mo na ang pagiging heres. Lolo. Noon, naloko ako ni Song Lo. Ang putang iyon. Ngayon, sigurado akong papaunlarin ko ang pamilya Song. Mga gago, nagbabanta pa kayo sa akin. Kapag successful ang investment ko, dapat ka nang mag-resign. Noon, ang pamilya Fu, ginago tayo. Kung babalik pa sila, babawi tayo. Tama ka. Niloko tayo ng pamilya Song. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong ganito kasama at walang hiya. Ziyan ga. Lolo, hindi ba araw-araw mo siyang nakikita, Lolo? Araw-araw mo siyang nakikita. Lolo, ang taong kasama at walang hiya. Hindi ba araw-araw mong kasama? At itinuturing mo pa siyang kayamanan. Song Yulo, ano ba ang ibig mong sabihin? Walang hiya ka. Hindi ka pa ba nahiya sa kahihiyan na dinulot mo sa pamilya Song? Nagalit pa sa Diyos ng kapalaran, tapos magulo ka pa rito. Tama ka. Sa 100 billion investment summit noyon, kahit ang presidente ng Chamber of Commerce, dapat igalang ang Diyos ng kapalaran. Ikaw, ang walang hiya, may mukha ka pang pumunta. Ang pamilya Fu kailanman hindi mo dapat pinakikialaman. Ang pamilya Fu ay hindi na tulad ng dati. At narinig ko na ang tunay na Diyos ng kapalaran ay darating ngayon. Titingnan ko kung kaya mo pa siyang protektahan. Ikaf na trader. Akala ko tapos na ang lahat at handa na akong umakyat sa langit. Hinayag mo pa na ako'y isang impostor. At naglakas loob ka pang bastusin ang aking estudyante. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Kahit sino ang dumating, kaya kong protektahan siya. Kahit na hindi pa siya kasing galing ko, pero ang presensya niya ay mas malakas pa sa akin, talagang karapat-dapat siyang maging lalaki ko. Ano naman kung kaya mong protektahan? Ang investment meeting noyon ay may kinalaman sa pag-unlad ng mga pamilya sa susunod na 20 taon. Pagdating ng panahon, kapag ang pamilya Song ay umangat na, kayo'y mananatili. Sa putik at titingala sa akin. Futing Li, Fuminyu. Dahil sa maganda ninyong pakikitungo sa akin. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung tatalikod kayo ngayon sa pamilya Fu, maaari ko kayong gaving azo kao. Songruran, paano mo nasabi yon? Pasensya na, halos nakalimutan kita. Kang ikaw noyon ay makikipaghiwalay kay Lolo Fu, maaari kitang kunin sa amin. Bilang katulong, ikaw, huwag kang magmalabis. Nice Montag Piabeng. Makasama si Ting Chiu. Pero sa loob ng maraming taon, wala kayong naitulong, bakit ko paasahan sa inyo? Kapag ang pamilya Song ang naging pinakamakapangyarihan sa Chia, papaluhurin ka Uzi Futingsyu, at magmamakaawa siyang pumasok sa aming pamilya. Ikaf, talagang bruha ka. Tama lang na hindi ka pinakasalan ni Ting Chiu. Kailan pa ako lumuhod sa iba? Ako ang dapat luhuran. Kung bastusin mo pa ang pamilya ko, mag-ingat ka sa akin. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Kapag wala ka nang maibigay. Kapatid, ang bilis mong nagpakita ng tunay na kulay. Ang pangit mo talaga. Dahil may lakas na ako at hindi ko na kailangang magpanggap sa inyong mga walang kwenta. Tingnan Montag. Ano ito? Ang puting ilaw na ito. Ramdam ang ginhawa sa bawat sinag nito. Ito ay sagradong bagay ng kapalaran. Ito ang nagdadala ng swerte. Isang napakamahalagang sagradong bagay. Sabi ko na nga ba, yung dating basag na kandihaw, walang anumang liwanag. Paano ito magiging bagay ng swerte? Ito talaga ang sagradong bagay. Ito ang tunay na sagradong bagay. Ito'y kinikilala na ng Diyos ng swerte. Kailan nangyari, tu? Bakit hindi mo sinabi sa lolo? Gusto ko kasing bigyan ng sorpresa si Lolo. Noong narinig ng Diyos ng swerte na naloko ako ng 10 bilyon. Naawa siya at binigyan ako ng sagradong bagay ng swerte. At sinabi pa niya na pagpapalain niya ang aming angkan ng Song ng 100 taon. May ganitong pangyayari pala? Ate Ruran. Pumalik ka. Hindi dapat magyabang dahil lang sa talento. Kahit kaano kaganda ang kanyang mga bagay, hindi yun dahilan para bastusin ang angkan natin. Ano pa ang sasabihin mo sa kanya? Huwag mong kalimutan, kagabi ikaw ang dahilan kung bakit. Nalagay sa peligro ang ate mo. Sige na, hindi ko na siya lalapitan. Huling-huli na ang paglalapit mo. Ako si Songruran, may isang salita.
Ipapahayag ko ngayon sa mga makikipagtulungan sa angkan namin. Pagpapalain ko sila ng 100 taon. Ngunit sa mga makikipagtulungan sa angkan ng Fu, habang buhay ko silang kalaban. Ang angkan ng Song ay may basbas ng Diyos ng swerte. Tiyak na angat kami ng husto. Magsisimula na ang investment conference mamaya. Anong proyekto ang investan ni Bosong? Siguradong susunod kami hanggang dulo. Hanggang dulo. Wala na. Ang angkan nating Fu ay naging target na ng lahat. Paano na tayo mabubuhay nito? Anong takot? Kung walang makikipagtulungan, tayo ang magiging pioneer. Gagawa ng sariling daan. May pangarap. Susuportahan kita. Pakiusap, tahimik lang. Ang investment conference ngayon ay may mahigit 1,000 proyekto. Ngunit ang bawat angkan ay maaring mamuhunan lamang sa 3. Pagkatapos pumili ng lahat ng angkan sa halaga at proyektong investan, ibo-broadcast ang valuation ng mga proyekto. Opisyal nang magsisimula ang investment conference. Ete, saan mo balak investan ang 1 milyon ko? Ano nang sinabi ng host kanina? Medyo hindi ko maintindihan eh. Ano nang sinabi ng host kanina? Medyo hindi ko maintindihan eh. Ang tanga mo naman, hindi mo maintindihan ang rules. Hindi mo siguro. Ipapa-invest sa kanya yan? Hindi, desisyon nating lahat na. Siya ang mag-invest, ano? Ang angkan ninyong Fu, isusugal ninyo ang lahat sa isang malas. Desisyon sa inyong kapalaran. Grabe talaga. Ang makakapagdesisyon sa kapalaran ng buong pamilya ay tulad ni Ruran, isang henyo sa negosyo, at tinagpala pa ng Diyos ng kapalaran. Yun ang karapat-dapat, ang tanga tulad niya. Wala man lang karapatang makatanggap ng pera mula sa Hua Song family. Bagamat walang sense sa negosyo si Udo. Pero siya ang aming lucky star. Ako ang pipili ng proyekto. Siya ang magdesisyon kung itutuloy. Minsan ang mga baguhan. Mas tumpak ang paningin kaysa sa mga eksperto. Nakakatawa talaga. Kaya nga nalulukmok ang Fu family. Pinili ka nilang presidente na puro pag-ibig lang ang iniisip. Wala nang pag-asa. Kamusta? Pag-isipan mo ulit ang aking alok. Maraming benepisyo kung maging aso mo ako. Yung paborito mong bag, bibilhin ko para sa'yo. Ayoko maging aso ng iba. Maniniwala ako sa'yo, Ete, sa 1 milyon mo. Alaynan. Ito ang mga magagandang fashion projects. Pwedeng maging mainstream sa hinaharap. Pumili ka ng isa. Ang pipiliin ko. Ito. Yung 1 milyon na binigay sa akin ni Minyu. Ito ang itutuloy ko. Sayang, pumili siya ng mumurahing tinda. Mumurahing tinda. Ete, sigurado ka bang hindi mo napag-isipan pa? Alaynan. Ang tagal mo kasing nasa probinsya. Pareho na kayo ng panlasa ng mga mahihirap. Gayo Lux. Pumili pa ng chap na luxury item. Bilang konsepto. Nakakatawa. Haha, walang taste. Cheap na luxury item? Luxury PAB atawag dun? Tawag dun, mumurahing tinda. Ito ang pipiliin ko. Minimalist top luxury concept. Ito ang may potential. Ito. Wow, ito ang may potential. Ang luxury items dapat ay napakamahal. Para hindi kayang bilhin ng mga mahihirap tulad ninyo. Nitingnan man lang, hindi ninyo kaya. Anong luxury item? Panloloko lang yan sa mga tao. Sa panahon ngayon na rational na ang paggastos. Ang pagpili ng murang at praktikal na bagay ang bagay sa masa. Okay, naniniwala ako SIO, ate. Itutuloy ko ang 1 milyon. Kayo pala ang may lakas ng loob. Gusto nyo bang makipagsugal sa akin? Kayo pala ang may lakas ng loob. Gusto nyo bang makipagsugal sa akin? Hiza, ang hilig mo talagang makipagsugal. Pero ayaw mong tanggapin ang pagkatalo. Noon pa sinabi mo sa akin kapag natalo ka. Makaawa sa akin. Ngayon hindi mo nagawa. Tama. Walang kwentang makipagsugal sa'yo. Ayaf namin. Noon kayo ang nandaya. Pero na yon, pwede tayong gumawa ng kontreta. Paano mo gusto tayaan? Tayaan natin kung aling proyekto ang mas mataas ang halaga. Ang matalo. Magbibigay ng 100 milyon at 3 bises na tahol ng aso. Kaya niyo ba? Dati, lahat ng hula ni ate ay natupad. Hindi naman siguro. Sa akin pababagsak. Sasabak ako sa tayaan mo. Minyo, pirmahan mo agad ng hindi man lang tiningnan. Nabigla lang ako. Basta, hindi ka uhahayang. Tahulan ni Ait ang aso. Ay, ang tapang mo palang magtanggol. Malalaman mo rin kung gaano katanga ang desisyon mo. Tagapamahala, 1 milyon ang itataya ko sa proyektong ito. Ngayon, ipakita na ang halaga ng 2 proyekto. Sinabi ko na, kailangang lahat ng pamilya ay pumili bago ipakita. Hindi kayo sasali? Zali kami. Talagang sasali ako. Zali, diba?
Siyempre sasali. Proyekto ng Child of Luck. Siguradong panalo. Baka makuha pa natin. Libo-libong bises na tubo. 2 milyon ang itataya ko. Kami rin. Nakita Montag ba? Walang ni isang pamilya ang sumunod sa iyo. Ibig sabihin, talo ka na. Pwede na bang ipakita? Opisyal kong inihahayag ang unang proyekto. Ngayong gabi, ang konsepto ng Song Family at ng 100 pamilya ay may halagang 3 milyon. Lahat ng pundo na lampas sa 3 milyon ay mapupunta sa Better Cases Development SA Chamber of Funds. Ano? 3 milyon lang. 3 milyon lang? Naku, talo tayo. Ano ibig sabihin nito? 3 milyon lang. Nataya ako ng 1 milyon. Ibig sabihin, nalugi ako ng 7 milyon? Ano ba yan? Pinapalugi mo ba kami? Nang walang kita. Tama ba? Nga, ano ba yan? Bossong, sumunod na kami. Milyon-milyon na ang nawala sa amin. Nga, ako rin. Bala akong kikiting. Pero sigurado ako, mas mababa ang halaga nila. Baka wala pang 10,000. Huwag ninyong kalimutan, si Ruran namin ay Child of Luck. Siya ay wala lang. Ang konsepto ng Fu Family, ang affordable luxury, ay may halagang 100 milyon at sa susunod na taon, ay tataas pa ng 100 bises. Binabati namin ang Fu Group sa pagkapanalo sa proyektong 100 milyon at makakatanggap pa ng pangkalahatang injection ng proyekto ng Chamber of Commerce. 100 milyon at sa susunod na taon, tataas pa ng 100 beses. Ibig sabihin, ang 1 milyon ay magiging 100 milyon? Paano ito nangyari? Paano naging ganito kataas ang valuation ng project na to? Sunod-sunod ang pag-invest. Baka sa susunod na taon mag-invest pa ulit. 10 bilyon. Oo. Kumita ng 10,000 bises. Sila ang kumita ng daan-daang bises. Panalo tayo, ni. Di na ako kailangang tumahol. Pero di ko masyadong naiintindihan tong project na to. Ikaw na bahala dito. Wow, mahal na mahal kita, ni. Sa buong mundo, pinakamagandang bags, pipili ka lang, ako ang bahala. Tama nga ang mga desisyon natin. Bless you. Ano ang mga tao? Tumupad sa usapan. Tumahol ka na lang. 3 bises. Ano? Tumupad sa usapan. Fuming yua. Maayos naman trato ko sa'yo dati. Kalimutan na natin to. Hindi, kung talo kami, palalampasin mo ba kami? Pinapirma Montag PA kami NG Agreement. Para di kami umatras di IBA. Atras ka na naman? Mukhang di pala gaanong mapagkakatiwalaan ang mga song. Kung sino man sa inyo ang gustong makipagnegosyo sa kanya, pag-isipan niyo mabuti. Tama. At nagmamalaki pang anak ng swerte daw siya, sa tingin ko. Di maganda ang ugali at swerte niya. Tumahol ka. Tumahol ka. Naku, lolo, tulong Montag naman ako. Tumupad sa usapan. Tumahol ka na, di pwedeng masira ang reputasyon ng mga song. Tumahol ka. Tumahol ka. Ang kahihiyan ngayon, babawiin ko ng libo-libong bises. At ang 100 milyon na bayad pinsala? Heto ang 100 milyon. Ang 1 milyon ni Ed. Tumubo ng 100 bises. At higit pa sa 100 bises. Ni, baka naman. Ayaw mo talagang paramihin ng 100 bises. Naku. Nay, kunin mo yung 5 milyon ko at invest din. Pumili ka ng magandang project. Gusto ko ng luxury car. Gusto kong magwaldas. Pero di ka na dapat magmaneho ng pasaway. Huwag mag-overspeeding. Sage, di ako magiging pasaway. Di ako overtake. Pumili ka na, Nay, Kuya. Pumili ka na maganda para kay Nay. Na project, basta manalo tayo ngayon. Igagalang ko si Nay ng todo. Itatrato ko siyang parang magulang. Ano sabi mo? Nanay. Parang SI God of Wealth lang ang sinasabi ko. Ngayon, sasabayan kita sa pustahan. Kaya mo ba? Dahil sa pagtanggap mo sa pagkatalo kanina. Sasama ako sa'yo ng 1 beses. Ano ang taya? Ang matalo ay magbibigay ng 1 bilyon at Tatanggap ng 3 sampal. Kaya niyo ba? Tama na ang kalokohan mo. Ito ay pandaigdigang top business conference. Nakakahiya na ang pagtahol kanina. Kung sasampalin pa, paano na ang reputasyon ng aming Song Family? Sa harap ng iba? Lolo, sa pagkakataong ito hindi ako matatalo. Automotive field. ay isa sa mga pinakamagaling kong larangan. Kaya mo bang pirmahan? 1 bilyon, 200 beses ng 5 milyon, baka naman. Sobrang sulit pa ang balik, sige, sasabayan kita. Oy, kailan ka pa naging mabait? Nag-volunteer na ang bunso. Paano ko hahayaang? Mapahiya ang ate. Ang tanga kong kuya, sa wakas naging matalino rin.
Ako ay pipili ng... Ito, Ay, ang napili ng ate, siguradong. Pinaka-authoritative at pinakamalakas na konsepto. Tingnan natin. Solid State Battery. Ate, nagkamali ka ba ng pinili? Automotive Concept. Ang pinili namin, bakit baterya ang napili mo? Kanina ay swerte lang siya at nanalo. Huwag naman sanang isipin na may magandang pananaw siya. Anong vision, nakakatawa. Ang konseptong ito ay hindi paganap, walang silbi. Sa industriya ng sasakyan, siguradong panalo kami. Ito ang pinili ko, Extreme Supercar Concept, ang ganitong luxury cars. Lang ang karapat dapat para sa tao, ang mga basura, ay para lang sa mga tulad ninyong ordinaryong tao. tigilan mo nga kung hindi mo ninakaw ang identidad ko. At naging song family heiress, paano ka naging mapangmata? Kung wala ang pagsusumikap ng iba, paano ka makakaranas? Ng magandang buhay. At saka, ano naman ang solid state battery? Renewable energy, eco-friendly at matibay. Tama ka, suportado ko rin ang project na ito. Dagdag na 10 milyon. Hindi ko inakalang wala ring pananaw si Boss Fu. At sumama pa sa... Sa tingin ko, ang mga kilalang pamilya ay hindi ganoon ka-blame. I-invest ko ang 1 bilyon. Sa Sig, maniniwala ulit ako kay Miss Song. 1 milyon ang itataya ko. Sige, sasabayan ko rin ng 1 milyon. Sumama din kami, kasama ko ang 500,000. I announce Naring host. Konsepto ng Extreme Supercar, tinatayang 5 bilyon. Ito, ganito. Ang pinili niya, ano ba talaga ang nangyari, paano? Talagang possible ba to? 5 bilyon, napaka-advanced na konsepto. Bakit 5 bilyon lang ang halaga? Ikaw lang ang nag-isip na advanced. Imposible, mas mababa talaga ang taya nila. Konsepto ng solid state battery, tinatayang 20 bilyon, inaasahang sa loob ng 3 taon. Dodobol pa ng 100 beses. 2 milyon ang ininvest niya. Ikita ng 20 bilyon. 1 piraso lang ng baterya to. Paano posible na ganito kataas? Ano, to, anak and gizuvyate? Ito ang fake siguro. 2 proyekto ang pinili niya, tumaas ng 100 beses ang halaga. Naalala ko, noong sinukat ng Lockstone, ang swerte niya. Umabot ng 1 milyon, baka siya talaga ang totoo. Song, ibalik ang pera. Ano and gita ko? Huling pagpili na to. Siguradong ibabalik ko ang lahat. Pipili tayo ng 1,000 bilyong merkado. Tama ang sinabi mo. Kahit 2 beses akong nabigo. Pero yun din ay, para malaman ni Ruran kung sino ang pinakatapa. At pinakamaasahang kasosyo. Kaya nga sabi ko, ikaw ang lolo ko. Grabe ang imagination mo, ganito na siya. Pinagtatanggol mo pa siya. Tama si Lolo, kahit ako nakikita ko na. Hindi kasing swerte ni At Ruran si Manang. Ate Ruran, yung pustahan natin kanina. Oras na para tuparin. Ano, kabia? Gusto mo akong sampalin? Huwag mong kalimutan. Isa ka lang tuta. Ate Ruran, gusto ko lang ang 1 bilyon ko. Wala naman akong sinabing sasampilin kita. Karangyaan mo. Tingnan mo ang pamilya mo. Mga basura lang kayo, pinipilit niyo pa itong malas na tao na ito. Kapag nagustuhan ko na, saka ko ibibigay ang pera. Tama, huwag mong kalimutan, ang pamilya Fu ay may 20% ng share sa amin. Tingnan natin ngayon. Sino ang magsasampal kay Ruran? Ako na. Ma, gusto nyo bang isa-isahin natin? Nagrebelde kayo. Huwag niyong kalimutan ang samahang ito. Ang 100 pamilya ay ako ang pinuno at ako pa ang anak ng swerte kapag sinampal niyo ako, ang Diyos ng swerte. Hindi kaya palalampasin, ako na. Sinasampal mo ang anak ko at niloko mo ako ng matagal. Ang swerte mo ay napakasama, nangangahas ka pang magyabang dito. Ngayon, talagang mapaparusahan kita. Matandang hayop, nangangahas ka. Ang sampal na ito, para sa iyong kawalang-galang sa nakatatanda. Ang sampal na ito, para sa iyong kayabangan. Ang sampal na ito, para magkaroon ka ng aral. Sa loob ng 5 taon, ako ang tumutulong sa inyong pamilya Fu. Ikaw pa ang nagtaksil sa akin. Nagtaksil sa akin. Tama pala si Yulo Unuan. Sa 5 taon mong pagtira sa amin, palaging malas ang pamilya namin. Kahit kumain lang ng sitaw, nalazon ako. Nang dumating si Yulo, saka lang naging maayos ang buhay namin. Sa tingin ko, ikaw ang salot. Kalukuhan. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Song ay yumaman at lumago. Lahat iyon ay dahil kay Ruran. Malas lang talaga ang pamilya ninyo, kung hindi dahil sa akin. Malamang matagal nang naglaho ang pamilya ninyo. Fu, huwag mong kalimutan. Ako ang anak ng kapalaran. Anak ng kapalaran? Parang kang batang kuneho. Hindi ko naman nakikita. Na maganda ang swerte mo. O baka naman, may problema ang Diyos mo. Sino ang nangangahas na hamakin ang kapangyarihan ng Diyos? Sino ang nangangahas na hamakin ang kapangyarihan ng Diyos? Dumating na ang Diyos ng kapalaran.
Siya ba talaga ang Diyos ng kapalaran? Siya nga ang Diyos ng kapalaran na matagal nang pinag-usapan sa video. Hindi ko akalain na makikita ko pa siya ng buhay. Pero totoo kaya ito? Siempre totu. Inapi ninyo ziruran. Maghanda kayong magwasak. Sino ang nagsabing hindi ako magaling? Ipagbigay alam po, Diyos ng kapalaran. Zia po, Zisong Yulo. Papasok ka ba o hindi? Nakita-kitang pakuwi ko. Dito ng ilang bises. May mali, talagang may mali. Kakaiba ang ayos dito. Hoy, Diyos ng kapalaran. Kahit na ang apelido niya ay Song, wala siyang kinalaman. Sa aming pamilya Song, huwag ninyo kaming isisi. Song Yuluo, tama ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Para makalaya sa malas at mabuhay. Hiwalayan mo siya, at takasalan mo ako. Ha? Hiwalayan mo siya, at takasalan mo ako. Bakit ganoon ang inisip mo? Bakit? Bakit ko siya pakakasalan? Pakakasalan mo ako. Tama. Kahit nakaaniwan ang itsura at kakayahan mo, nakikita ko na maayos naman ang kapalaran mo. Ginoong Zhao, hindi mo pa kailanman sinabi sa akin kung bakit mo siya gustong pakasalan. Tumahimik ka. Payak ka ba? Para bang wala akong naririto. Hindi ko papayagan. Ang mga fulang ang lakas ng loob na lumaban? Naniniwala ka bang kayang gawin kung mag-anas ang pamilya mo ng sakuna? Hoy, tigil-tigilan mo yan. Bakit ako magpapakasal sa isang tusong tulad mo? Ayaw ko. Ano ang sinabi mo? Noong unang araw ko pa sa Fu family, napansin ko na. May mali sa feng shui ng bahay nila. Halatang hindi ito alam ni Sogruran, sabi niya. Ikaw ba ang may pakana nito? Sinasabi mo bang ako ang gumawa ng paan para wasakin ang Fu family? Eh ano pa? Kakarecognize lang ng Diyos ng kapalaran sa Fu family. Bigla kang lumabas para magpaliwanag. Halata namang ikaw ang impostor. Ang mga pakana mong ito parang pangbata lang. Kailan ka pa naging matalino ng ganito? Simple lang ako, pero hindi ako tanga. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa lahat ng ito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa lahat ng ito? Ha ha ha. Tama ka. Hindi ako ang Diyos ng kapalaran. Ha? Hindi siya ang Diyos ng kapalaran? Anong nangyayari? Hindi ka pala ang Diyos ng kapalaran? Bakit ka may koneksyon kay Ruran? Bakit mo nilinlang si Ruran? HMP. Hindi ko inakala sa ganitong sitwasyon. Akala mo pa rin bang mabait ang inampon mong apo? Ano ang ibig mong sabihin? Ha? Bakit? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang pagpasok ko sa Song family ay para lang. Kunin ang kayamanan at kapalaran ninyo. Ha? Lolo, Ha ha ha. Labinlimang taon na ang nakalipas, inihanda ko na ang lahat. Pakunin ang kapalaran ng Song family. 5 taon na ang nakalipas. Kinuha ko naman ang kapalaran ng Fu family. Gamit ang pangalan ng Diyos ng kapalaran. Nalinlang ko kayong lahat para pumunta rito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kukunin ko ang lahat ng kayamanan at kapalaran nila. Ako ang magiging bagong Diyos ng kapalaran. Ha ha ha. Lalo na ang katawan ng kapalaran na ito. Kailangan kong makuha. Dapat ay mahinahon lang, pero pinilit mo ako. Tigil mo yan, demonyo. Dapat ay mahinahon lang, pero pinilit mo ako. Tigil mo yan, demonyo. Ang Diyos ng kapalaran. Dumating na ang dating Diyos ng kapalaran. May pag-asa na tayo. Ang hipag ko pala ay tunay na estudyante ng Diyos ng kapalaran. Ito ang tunay na malaking tulong. Master, kailangan mong iligtas si Lolo. Bago pa dumating si Sogruran sa bahay. Mabuti naman siya sa akin noon. Yuluo. Pasensya na, mga taong ito, pinagbintangan kita ng lolo. Ay Lolo, hindi pa oras para pag-usapan to. Magpahinga ka muna. Zalo, zumuko ka na. Hindi ka pa umakyat sa langit.
Ang kapal na mukha mong banggitin yon. Binuksan ko na ang pinto ng langit. Pero bumalik pa rin ako para tapusin ka. Imposible. Hindi ako pwedeng magkamali. Dapat umakyat ka na sa langit. Dapat naubos ko na ang swerte ng lahat ng pamilyang mayaman. Sinong nagsabing hindi mo pa natutunan ang tunay na kakayahan ko? At nagtaksil ka na? Siyempre mali ang kalkula mo. Hindi. Kahit hindi ka umakyat sa langit. Ano naman? May huling baraha pa ako. Ginoong Zhao, anong ginagawa mo? 15 years ago, tinulungan kita dahil nakita ka o. Ang iyong katawan ng kapahamakan. Oras na para magbayad ka. Anong katawan ng kapahamakan? Ginoong Zhao. Anong ibig mong sabihin? Katawan ng kapahamakan. Isinilang na salot, sumisira sa swerte ng iba. Kaya sinadya kitang linangin, pa. Sa oras ng pangangailangan, gamitin ka upang wasakin ang lahat. Ha 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 ha. Kaya sa mga taong ito, isa lang akong piyesa mo. Hindi mo talaga. Nagustuhan ako. Bakit ako SI fan? Nais kong maging ordinaryong tao sa bawat henerasyon. Bakit si Fu Tingxiu? Napakaganda ng kapalaran. Mayaman at magaling mula pagkabata. Tapos nag-asawa pa na. Isang may banal na katawan ng swerte. Hindi ako papayag. Babaguhin ko ang kapalaran ko. Pero ngayon, palalayain mo ang katawan ng kapahamakan. Magdudulot ito ng pagdurusa sa mundo, at pati sa aking estudyante, ay mawawalan ng buhay kaagad. Baka gusto niyang samantalahin ang 100 na kapalit ni Yuluo. Paano kung ang hipag ko, mapatay ninyo at maging pira-piraso? Anong gagawin namin? Hindi ko hayaang saktan mo siya kahit kailanman. Anong bayani-bayani yan? Papatayin ka o si Song Yulu. Papanoorin kitang mamatay si Song Yulu sa harap mo. Ha ha ha. Katawan ng kapahamakan. Pumutok. Galit ako sa Ipsilono. Pupunta tayong lahat sa impyerno. Bitawan Montag. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan. Mawala ang malas. Nanalo. Nanalo tayo. Sa vakas ay. Mapayapa akong akyat sa langit. Ipinapahayag ko na si Song Yuluo ang aking nag-isang tunay na tagapagmana. Pag akyat ko bilang diwata, matatanggap niya ang lahat ng kapalaran at kayamanan ko sa mundo. Ang angkan ng Fu ay mamumukadkad ng 100 taon at hindi kukupa sa 1,000 taon. Yihi! Manang, ano ang gusto mong bilhin ngayon? Ako ang bahala. Naku manang, tara't bumili ng kotse. Alin ang nagustuhan mo? Bibilhin ko para sa iyo ang alinman. Ano NG ginagawa ninyo? Samahan mo ako tingnan ang mga proyekto. Aling villa ang gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo. Ako. Magwi-world tour kasama si Tingxiu.